Ang ID nyo, hindi mo pwede dadalhin sa palengke, mangungutang ka ng ulam. Sabihin mo, suke. Guardians ako. Pautang ko na 1 kilong baboy, ito ID ko. Gumalang sa namumunot sa nakakataas. Iwasan ang paggamit ng pinagbabawal na gamot at sobrang pag-inom ng alak. Ugaling umatin ng monthly activities, seminars maliban kung may pamilyang obligasyon na dapat gampanan sa mga oras na yon. So, kung may kasalanan o pagkakasala, isang guni agad sa nakakataas para magawan agad ng paraan. So, ibig sabihin, papadala sa mga taong gustong manira sa samahan, lalong-lalo na yung mga may personal interest. So, huwag gamitin ang ID sa maling paraan. Huwag gamitin ang pangalan ng guardian sa kalukuhan. So, patakaran ng kapatiran. Okay, unang-una, gumalang sa namumunot sa nakakataas. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay MJ, ang kasunod mo ay RMJ, hindi mo pwede siya tawagin na, bro, tama po ba? Tawagin mo siya sa RMJ o di kaya sa kanyang posisyon sa inyong organisasyon, sa chapter, o, o central branch. Dahil isa yan sa mga pagre-respeto. At kahit bata, hindi mo pwede na katawagin lang, hoy, iha! Oh. Maglagay po lagi tayo ng po at upo para in case po nakikita po sa atin na tayo sisimula sa guardians na nanggagaling sa atin yung paggalang at pagrespeto. Tama po ba mga kapatid? O, pangalawa, iwasan ang paggamit ng pinagbabawal na gamot at sobrang pag-inom ng alak. So, ibig sabihin, sa guardians walang gumagamit ng pinagbabawal na gamot at walang adik. Hindi rin sinasabi sa guardians na huwag kang mag-iinom. Ang pag-iinom nilalagyan ng limitasyon. Kung ikay nakakakita, kapag ikay sumasama sa inuman at ay kita mo yung daan mo ay parang sumasayaw na, abay kapatid, iwas-iwasan mo na. At baka mamaya pag uwi mo sumusunod na sa iyo yung uwak, di ba? Napakahirap, habang ikay naglalakad pa uwi, sumusunod sa iyo yung uwak. Oo, tapos sumasayaw ka pa habang naglalakad. Tapos yung uwak sumusunod sa iyo. Sabihin yung uwak, suka na suka, di ba? Pero sa guardians, kahit may bisyo ka, previous may bisyo ka, no? Mayroon pang mga pinagdaanan. Yan ba makakasali pa sa guardians? Hindi na. Ano? Lahat naman po may pagbabago. Kapag nakitaan natin at pumirma sa barangay, sa munisipyo, sa kapulisan na siya ay nagbago na, dapat ba siya makapasok sa guardians? Dahil siya po ay hindi natin binibigyan ng period. Although meron siyang question mark, pag nilinis niya at matanggal yung question mark, pwede na siya makapasok sa guardians. Kasi pag nasa atin naman yung may mga previous na mga kuwan, pag bumalik sa ano yan, tayo mismo magpapahuli. Di ba? Kaya pangatlo, tandaan nyo to kahit kayo yung mga dati na may mga karga na, mamaya, ito pinaka-exam nyo to. Ang hindi makasagot ito mamaya, meron kayo punishment. 10 push-up. Pangatlo, ugaling umatin ng monthly activities, seminars maliban kung may pamilyang obligasyon na dapat gampanan sa mga oras na yon. So, ibig sabihin, sa guardians, kailangan laging umatin kayo ng monthly meeting. Ngayon, kung mayroon kayong obligasyon sa inyong pamilya, siyempre unahin natin yung pamilya. Gagawa kayo ng excuse sa inyong opisyalis. Founder, hindi po ako makakadalo sa pagpupulong na ito at kami po ay may talagang importante sa inyong pamilya. Ang founder naman nyo at ang presidente, maintindihan po kayo. Pero, yung pero na yan, nandyan may question mark. Nadaanan ka na sekretary, nandun ka pala nagutong-it. Tama po ba yung inyong pag-sinungaling? Mali po yun. Magkakaroon kayo ng sanksyon. So, kaya, huwag nyo pong ugaliin yung ganun. Ang ugaliin nyo, umati ng meeting kung kinakailangan. Kung hindi naman importante yung lakad yun ng pamilya nyo, unahin nyo yung meeting para meron kayong matutunan at maintindihan. Pang-apat, iwasan ang silusan at inggitan. Lahat ay pantay-pantay, walang mahirap mayaman. So dito sa atin, pera ni square tayo rito. Baka mamaya may nakikita kayo, bagong sali, nakita nyo na-promote. Tapos ikaw naman ay 3 taong ka na, ugod-ugod ka pa rin sa MG. Mantala yung 1 buwan pa lang, naging RMG na.
Mag-isip kayo ngayon. Dapat ba siya na-promote? Alamin mo kung anong dahilan. Baka ikaw na 3 taong ka na, wala kang inaalam, kundi ang umupo, manilip ng kasama mo. Samantala yung bago. Linggo-linggo, may daladalang bagong membro, sinasama doon. Oh, founder, ito, nakitaan ko to ng magandang potensyal na makakadagdag sa samahan natin. Oh, siyempre ang founder at mga opisyalis, hindi yung bulag para hindi ma-promote yung baguhan. Yan ang sistema po. Kaya dito sa atin, hindi nyo po pwede silipin na yung bago pa lang na-promote na. Tapos samantala yung iba 3 taon na hindi pa na-promote. Dahil sa kanilang kapasidad kung bakit hindi na-promote ang isang bagay. Diba? Handa yan. Pang-anong number na tayo? 5. Ayan. Handa nyo ha, para hindi naman sayang mamaya yung kalahati kay Chairman Dragon naman para medyo makitaan naman natin yung si Chairman Dragon nito. Number, tayo kapatid? 5. Number 5. Number 5 tayo ha. Okay, sige, number 5. Kung may kasalanan o pagkakasala, isang guni agad sa nakakataas para magawan agad ng paraan. So, ibig sabihin, pag nagkasala kayong dalawa, paabutin nyo pa ba na mag-away kayong dalawa? Hindi na. Isasanggunin nyo agad sa nakakataas para mabigyan agad ng solusyon. Dahil pag ang problema, dapat inuupuan, hindi tinatayo. Kasi pag tinayo yan at nakalakad, makarating kung saan-saan yan. Napakahirap, hindi po ba? Kaya hanggang maaari, pag may problema kayo dito sa inyong municipal chapter, upuan nyo na kagad ang problema. Isitin nyo ng maayos, pag-usapan nyo ang dapat pag-usapan. Kasi kung makatalakad yan, at makapunta ng Muntalban, sa GHQ, at makarating pa kung saan-saan. Nako, makarating pa sa tribunal, makakaharap nyo kami roon. Yun ang ina doon. Napakahirap. Kaya pag may problema, solusyonan nyo agad sa baba. Number 6, huwag papadala sa mga taong gustong manira sa samahan, lalong-lalo na yung mga may personal interest. Kaya ngayon, marami ang gustong manira sa guardians. Marami ang gustong ang wasakit ng guardians. Dahil mayroon silang sariling interest. Gusto nilang i-promote yung sarili nilang guardians. Ano sila? Guardians tayo, guardians sila. Bakit kailangan natin magbangayan? Tayo, dito sa atin, sa UGB, dinidiretso natin ang tamang proseso na iniwas sa atin ng mga Abraham. Yung iba na nakikipagdebate, may mga sariling interes yan. Dapat nga mag-isa na lang sa atin Hindi na dapat na makikipagbangayan pa, di ba? Wala tayong mini-mention na pangalan, pero ito ay totoo na nangyayari ito sa buhay natin. Ano number tayo? Number 6. Number 7. Di ba tayo number 8 na? Hindi ba? Inom muna tayo kasi pag sige rin ang gano'n natin ito, nakakaroon sila lang muna yun. 6 pa lang po. 7 na. Pero mo sa sobrang pakikinig nyo, nag-advance na yung yung isipan nyo. Yung gusto ko. Kaya ginaganaan ako pag ganyan mag-lecture. Number 7, huwag gamitin ang ID sa maling paraan. So, ibig sabihin tayo sa guardians, meron tayo ID, hindi po ba? Ang ID nyo, hindi mo pwede dadalhin sa palengke, mangungutang ka ng ulam. Sabihin mo, suke! Guardians ako. Pautang ko na 1 kilong baboy, ito ID ko. Tama po ba yung ganon? Mali. Ang ID, kapag nagkasakit ang iyong pamilya, iyon ang ipapasa natin sa Confederation para makahingi tayo ng tulong. At titingnan din natin yung ating ID kung legit. Baka mamaya, ginawa lang ni founder yan sa gilid-gilid. Di ba? Di ba? Gawang Quiapo. Kaya meron tayo isa lang at paggawa ng ID. Okay. Alamin nyo na lang yan kung kasi nanopdabab na ako dyan. Kaya baka sabihin nyo iba, meron kasi, may mga basher kasi minsan tayo na pagdating sa regarding sa ganitong sistema, parang ang pag-lecture daw ay parang pinaglalaruan lang. Kasi tumatawa tayo. Kung seryosohin na tayo para tayo, madali tayong mabaliw. Di ba? Kasi ang sistema kasi natin dito, para maintindihan natin ng klaro. Pinapaliwanag, dinalatag natin ng maayos at nilalagay natin sa kung paano natin hinihimay ang sitwasyon ng pag-lecture. Kasi kung puta, por tayo ito, kaganon tayo lahat. Kaganon tayo, seryoso tayo lahat.
Pustahan tayo pag uwi, wala tayong maintindihan. Para natulog na yung Oo. Pero yung lagi tayo nakangiti, nakatawa, ay, mama-mindset kagad natin. Ay, shit. Ganito number, ganito. Tandaan nyo na, mamaya, may ano tayo. May exam tayo dyan. Ano number? 9 na. Number 8, number tayo. Number 8. Huwag gamitin ang pangalan ng guardian sa kalokohan. So, ito, napaka-importante ito ha. Parang isa rin to sa number 7 na ang guardians hindi po pwede natin ikalandakan kung ngayon naman. Kasi po ito ay napakasagrado po ng ating samahan. Hanggang maaari nga po, kapag pumupunta kayo ng mga palengke, iwasan nyo yung nakasando. Iwasan nyo yung sinusiudaw nyo yung inyong tatak. Ato, ito. Kasi po, yung, pag pinapakita nyo sa maraming tao, ibig sabihin niya, pinagayabang nyo. Di bali lang, magbubutubad ka. Ang problema, maglakad ka, guardians ako. Oo. Yung nga lang, pag sasabihin naman naman mga founder mo, hindi mo namin kilala yan. Di ba? Okay lang yan ganun. At least, walang masisilip sa'yo. Okay, sige. Dahil pang-walo na tayo, ipapasok ko naman kay ano. Ipigyan naman natin si Chairman Dragon ng ano.